Ang lindol ay isang natural na penomena kung saan ang lupa ay umayanig. Dalawa ang sanhi nito. Maaaring dahil sa pagputok ng bulkan sa ilalim ng lupa na nagreresulta ng paggalaw ng magma at nagdudulot ng paggalaw ng lupa o ang tinatawag na volcanic earthquake. Ang isa pang sanhi ay ang paggalaw ng fault lines na tinatawag na tectonic earthquake. Nangyayari ito kapag ang dalawang plates sa ilalim ng lupa ay gumalaw o nag-uumpugan. Makararamdam tayo ng pagyanig o paglindol. Sa Pilipinas, ang pinakamahabang fault line ay ang West Valley Fault. At sa bidyong ito ay aalamin natin ang 5 pinakamapinsalang lindol na tumama sa kasaysayan ng Pilipinas. Number 5. Mindoro Earthquake. Mahigit 1,500 na kabahayan sa coastal area ng Baco at Calapan, Oriental Mindoro ang natangay ng tsunami dahil sa lakas ng lindol na tumama sa lugar. Tinatayang umabot ito sa 7.1 magnitude. Maraming ari-arian ng nasira, bumagsak na kabahayan at umabot sa 78 ang pinawian ng buhay bukod pa sa mga nasugatan. Number 4. Bohol Earthquake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, niyanig ng 7.2 magnitude ang lugar ng Bohol at humigit kumulang sa 150 ang pumanaw. Maraming gusali at mga simbahan ng bumagsak at nasira at mahigit 3 milyong pamilya ang naapektuhan sa gitnang bahagi ng Kabisayaan na dulot ng mapaminsalang lindol. Number 3. Kasiguran Earthquake. Ikalawa ng Agosto 1968, niyanig ng magnitude 7.3 na lindol ang Kasiguran Aurora. Ito ang isa sa itinuturing na pinakamapinsalang lindol na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagresulta ito sa pagkasawi ng tinatayang 270 katao at kabuo ng iba't ibang gusali sa Luzon. Milyon-milyong halaga ng ari-arian ang labis na naapektuhan, lalo na sa mga gusali sa Binondo, Maynila, tulad ng Ruby Tower Apartment at iba pa. Number 2. Luzon Earthquake. Noong July 16, 1990, naganap ang isa sa di malilimutang lindol na nagpagalaw sa maraming lugar sa gitnang bahagi ng Luzon at rehiyon ng Cordillera, ang Luzon Earthquake. Ito ang isa sa pinakamalakas na lindol na nagpabagsak sa maraming istruktura, ari-arian at kabahayan, at ang lakas ng lindol na ito ay umabot sa 7.8 magnitude at nagresulta ng mahigit sa 1,600 ang binawian ng buhay bukod pa sa mga nasugatan. At ang ating number 1, Morogolf Earthquake. Ang Morogolf Earthquake ang itinuturing na pinakamapinsala at pinakamatinding lindol na nagpayanig sa bansa, especially sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Pagkatapos kasi ng lindol, naganap ang pinakamatinding tsunami na nangyari sa bansa. Libo-libo ang namatay dito at naganap pa sa kalagitnaan ng gabi noong August 1976 at mahigit 7.9 magnitude ang lakas ng lindol, kaya hindi malilimutan ang bangungot na nangyari sa ating kababayan dito. Umabot din kasi sa almost 8,000 casualties at mahigit sa 40,000 katao ang nawala ng kabahayan dulot ng lindol at tsunami sa lugar. Ang pinag-uusapang West Valley Fault ay ang The Big One ay may 7.2 magnitude earthquake ang lakas at batay sa pagtaya ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, sakaling gumalaw ang West Valley Fault na tumatahak mula sa taas ng Sierra Madre pababa ng Laguna, kung saan madadaanan ng eastern side ng lungsod ng Quezon, western side ng Marikina, western part ng lungsod ng Pasig, eastern part ng Makati, at mga bahagi ng Taguig at Muntinlupa.
posibleng 7.2 magnitude na lindol ang maaaring maranasan ng mga taong nasa lugar na ito. Hindi katulad ng mga dumadating na mga bagyo, ang lindol ay hindi forecasted. Hindi kayang i-predict kung kailan magaganap ang isang lindol. Subalit, pwede umanong tansyahin ang lakas ng lindol na pwedeng tumama sa isang lugar base sa haba ng fault. Sa ngayon ay wala pa ring scientific instruments na maaaring makapag-forecast kung may darating bang lindol. Kung pagbabasihan naman ang kasaysayan, lumalabas na tuwing ika-400 taon, gumagalaw ng malakas ang West Valley Fault. Taong 1658 o 365 years ang nakalipas ay tumama ito. Ibig sabihin, malapit na ang sinasabing The Big One. Ang 7.2 magnitude na lindol ay kakayaning paugain o payugyugin ang kalupaan kahit pa ito ay daang kilometro ang layo, na nangangahulugan lamang na ang buong Metro Manila, maging ang mga karatig na mga probinsya, ay posibleng maapektuhan din. Ang kalupaan ay posibleng maapektuhan ng liquefaction. Isang proseso ito kung saan ang mga sandy sediments ay kumikilos ng kagaya ng liquid o tubig. Nagiging mahina ito at posibleng makaguho ng mga kabahayan at mga gusali at maging mga sementado mang mga daanan. Ang mga lugar naman na malapit sa katubigan kagaya ng dagat, ilog at iba pang anyong tubig katulad ng Marikina Valley hanggang pababang Manila Bay at lahat ng mga coastal cities sa kalakhang Kamaynilaan, maaaring magkaroon ng tsunami. Matatanda ang sinasabi na ng PhilVox noong una na ang The Big One ay posibleng tumama sa Metro Manila at mga karating lugar nito anumang oras. Sa lakas nitong 7.2 ay kaya umano nitong makapag-iwan ng tinatayang nasa 100,000 na kataong injured o sugatan o kaya ring kumitil ng nasa 34,000 na mga tao. Ilang malalakas na lindol na rin ang tumama sa ating bansa. Isa na nga dito noong 2013 na tumama sa Bohol or Bohol Earthquake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, niyanig ng 7.2 magnitude ang lugar ng Bohol at humigit kumulang 150 katao ang pumanaw. Maraming gusali at mga simbahan ang bumagsak at nasira at mahigit 3 milyong pamilya ang naapektuhan. Ang Luzon Earthquake noong July 16, 1990, naganap ang isa sa di malilimutang lindol na nagpagalaw sa maraming lugar sa gitnang bahagi ng Luzon at rehiyon ng Cordillera. Ang Luzon Earthquake, ito ang isa sa pinakamalakas na lindol na nagpabagsak sa maraming estruktura, ari-arian at kabahayan. At ang lakas nito ay umabot sa 7.8 magnitude at nagresulta ng mahigit 1,600 ang binawian ng buhay, bukod pa ang mga nasugatan at mga gumuhong mga kilalang hotel na buhay na nalibing ang maraming mga tao. At nito ngang July 27, 2022, ang Abra Earthquake na ang lakas nito ay umabot sa magnitude 7.0. Sa lakas ng pagyanig, naramdaman ito sa Metro Manila, 4 ang nasawi, 6 na pong sugatan at nagdulot ng pagkasira sa mga estruktura at pagguho ng mga establishmento. At ang Moro Gulf Earthquake noong 1976. Ang Moro Gulf Earthquake ang itinuturing na pinakamapinsala at pinakamatinding lindol na pagyanig sa bansa, especially sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Bukod kasi sa lindol, dito rin naganap ang pinakamatinding tsunami na nangyari sa Pilipinas. Libo-libo ang nasawi dito at naganap pa sa kalagitnaan ng gabi noong August 1976. At mahigit 7.9 magnitude ang lakas ng lindol, kaya hindi malilimutan ang bangungot na nangyari sa ating kababayan dito. Umabot din kasi sa mahigit 8,000 casualties at mahigit 40,000 katao ang nawala ng kabahayan dulot ng lindol at tsunami sa lugar. Sa kabila ng puspusang paghahanda ng gobyerno, bilang individual, ang pinakamahalaga ay maghanda. Be ready. Huwag umasa kung paano tayo tutulungan ng pamahalaan. Bagkus, tayo ay tutulong sa gobyerno sa pamamagitan ng mga simpleng bagay tulad ng pag-alam sa mga lugar na may fault line. Sundin ang mga payo ng mga eksperto. Maghanda ng 72 hours survival kit. Laging manood ng balita sa TV, sa radyo, at nababasa sa mga pahayagan o kahit sa internet na may kaugnayan sa paghahanda. Sumali sa mga earthquake drill.
Ituro din ito sa ating pamilya at higit sa lahat ay patuloy na manalangin sa ating Big Lord na siya lamang ang makakapagligtas sa atin laban sa sinasabing The Big One. Tuloy na mag-ingat mga kasuksay. Maraming salamat at God bless.